paumanhin na putol. At pareho kami na busy ni Mrs. Siya naman sa pakikinig. Napasarap sa pakikinig ng salita. Kaya hindi ko rin masisisi. Pero dapat talaga bantayan talaga maigi. Nalobat yung cellphone, ginagamit kong camera. Na-focus siya doon sa pitching. Napasarap. Nalobat. Hindi namin napansin. Patuloy lang tayo sa mga natirang bahagi. Kaunti na lang. Pagbigyan nyo lang. At kailangan. Share ko lang saglit kasi ako masayang. Saglit lang. Yan, tayo patuloy. Sabi dito, datapwat, sabi dito, dirinig, ay, saan ako nung kanina? Yan o. Huwag ninyong paggatiin ang Espiritu Santo na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos, no? Kaya ang tawag doon, ang babangga na lang sa para makapasok ang Diyos sa ating sa kanyang templo o sa ating buhay o sa ating puso ay yung pagsalungat doon sa tamang will. Oo, may free will tayo pero may tamang will na dapat nating sundin. Mag-shortcut ako rito dahil ito ang iiwan ko. Alam ko hindi ko nakakayanin pa to hanggang baba pa. At babasahin ko rin sinabi ng propeta, no? Totoong may will tayo. Totoong may free will tayo. Pero ito ang nagiging hadlang ng free will natin kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. Kaya nga yung binasa natin kanina, wag sanang, sabi ng binasa natin kanina, balikan ko lang saglit lang yan. Bago ko basahin ang quotes ng propeta, sabi rito. Ano yun? Ano yun? Kailangan kasi yun eh. Saan ba yun? Yung sinabi doon, hindi ko na makita. Yung sinabi doon na kung saan ay wag nyo sanang bigyan dahilan ang bagay, tamang binigkas doon, no? O yung sinabi doon na wag sanang maging kadahilanan ang iyong butang ko yung tamang pagkasabi doon. Sana mahanap ko. Connecting kasi siya sa isang propeta eh. Kailangan. Yan. Basta ganoon, no? Wag niyo bigyan kadahilanan ang ito, nakita ko na. Yan, no? Galatians 5:13, sapagkat kayo'y mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Oo, may kalayaan tayo. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. At i-connect natin dito sa mensahe ng propeta. Sa kanya sinabi, sabi niya rito sa 1953, Dinimolohiya, pakihanap lang Sister Bitchie, sabi niya rito, at pagkatapos ikay isang may sariling kalayaan sa pagpili. Mayroon tayong kalayaan sa pagpili, di ba? Ngayon, kalayaan pagpili ngayon, maaari kang tumanggi o maaring tumanggap. Sabi niya rito, sinabi ko, ngunit balang araw, ang kaluluwa mo ay lalampas doon kung saan wala ng awa na natitira. At kung ikaw ay mamatay,
sa iyong mga kasalanan, ikay hatulan na at ikay tutungo sa impyerno doon sa mga mali na pagpili sa kanilang pinili. No? Ginamit yung kalayaan nun, tapos at tatawag doon, yung kalayaan pagpili, pinili niya yung part ng salungat doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi dapat, may kalayaan tayong pumili, dapat doon sa kalooban ng Diyos. Sa Garden of Eden, ganun na eh. Sinabi na kay Eva na tunay kayo mamatay, pero hindi niya sinunod ang pagpili sa narinig niya sa unang tinig sa Diyos. Ang pinili pa rin niya ang pangalawang tinig ay tunay na hindi kayo mamamatay. No? At maraming pumipili sa huling araw na ito na ganong kaparaanan na pinipili nila ang pita na aayon sa kanilang mas magandang narinig para sa kanilang laman na hindi ayon sa Espiritu. At kung i-connect natin dito sa 1963, ang puwang sa pagitan ng 7 kapanahunan ng iglesia at 7 tatak. Ang sinabi ng propeta rito sa page 94, sabi niya rito, ngayon pinagkalooban niya ng kalayaan pagpili. Ito ay pinagkalooban sa kanila. Gaya rin natin sa ganong ugali. Pinili ngayon si Adan at si Eva sa pasimula may isang punong kahoy ng tama at mali. No? Sa panunay may tama at mali. No? Isang tama at isang pagbabaluktot sa harapan nila. At ang punong kahoy ring iyon ay nasa harapan din ng bawat isa. No? Ano yung punong kahoy na yun? Tuloy natin. Ang bawat isa sa atin, kita nyo, hindi iyong ginawa ng Diyos para kay Eva, kay Adan at para kay Eva lamang. Kita nyo, hindi yung ginawa ng Diyos para kay Eva at Adan lamang. Hindi rin ginawa. Para ano pa? Sasabihin ninyo, bueno, kasalanan nila ito. Sinisisi natin, kaya nagkasala, nadamay tayo dahil kasalanan nila. No? Hindi lang, sabi ng propeta, hindi lang dahil sa kanila, hindi kasalanan nila Eva lang, bakit tayo nadamay sa kasalanan. Meron din tayo sa panahon daw na pagpili sa mabuti at masama. Sabi niya rito, kung ating tutuloy, sabi niya, hindi na ngayon ito'y hindi na, sabi ng iba. Hindi na ito, hindi na ngayon, hindi na. Sabi niya to, pagkakamali na ninyo ito. No? Magpagkakamali niya ito, kung sasabihin niyo hindi na ito ngayon. No? Hindi na ninyo maaaring ilagay ito kay Adan ngayon. Dapat na ninyo itong ilagay sa inyong sarili. No? Meron na tayong tamang pagpili sa punong kahoy ng buhay na nasa atin na sa ating pagpapasaya, sapagkat sabi na ito, sapagkat ang Ama at sapagkat ang tama at ang mali ay inilagay na sa harapan ninyo. Tayo ay nasa ganun ding basihan na gaya ni Adan at Eva. May pagpapasaya na pala. Ang tamang pagpili pala ay nilagay para piliin natin ang mas mabuting makakabuti sa harapan ng Diyos. No? Anong tamang pagpapasaya? Kaya nga, yung, halimbawa, lagay natin sa bakulaw. Bakit ba pinili ang bakulaw? No? Why? Kasi pag ang sukli ng bakulaw ay bibigyan ka ng card para makasakay sa eroplano. Kaya ngayon, mga ministro ng iba ngayon nasa Amerika. Kasi mayroon silang card. Nga man, mapatuloy pa rin sila makapagnegosyo. Tawag doon, may mga sukli yun. Siyempre. No? At para makakilos sila ng normal na mga buhay. No? At hindi nila pipiliin ang panindigan ng salita ng Panginoon. Mas pipiliin nila yung lugaw imbis ang kanilang pagkapanganay. No? Why? Dahil sa mga bagay na kaganda. Alam niyo yung bakit sila sumang-ayon sa ganun? Wala namang kinalaman ng banal na espiritu doon. Sakop yun ng kaugnayan ng sa laman. Yung kailangan ng laman. Kasi pag may ganun naturukan ka, makakakilos ka ng mga bagay sa pangangailangan ng laman. Makakasakay sa aeroplano, makakasakay ka sa barko, lahat ng mga bagay na yan at tatatawag doon ay makabili ka sa panahon 2021, panahon na yon, makakilos ka ng normal na kilos, no? At sa laman yun, no? Pero sa pagdating sa Espiritu Santo ay walang kinalaman yun doon. Kaya si Adan si Eva ay pinili yung yung kagandahan kaysa sa sinabi ng Diyos na tunay kayo mamatay. Pinili ni Eva ang tunay na kayo hindi mamamatay kasi dinagdagan ni Satanas
Kasi kung kumain kayong buhay, tunay na hindi kayo mamatay. No? Tunay na at matutulad kayo na gaya ng ano sinabi ng tamang kasabihan? Na parang Diyos, di ba? Ibig sabihin, may mga, huwag niyo kukunin yung letra by letra ang sinasabi, kundi kunin niyo yung ibig sabihin ng patungkol sa ating panahon na kung saan parang inaalok kayo sa pamamagitan ng kalagayan na mas maganda para sa mata ng tao kaysa sa narinig nyo na una na wag tunay kayo mamamatay. Pero binabalok to na tunay na hindi kayo mamatay. No, mas nagiging maganda sa ng mundo ang piliin ng mga bagay sa mundo kasi mas maraming alok si Satanas. Katunayan pa lang sa Panginoong Kristo Jesus yung nakasalubong ni Jesus si Satanas doon at sa itinukso siya. Bibigay ko ang buong salibutan, lumuhod ka lang sa akin. Oh, bitaw. Lagi na sa kagandahan si Satanas. Ito si ang Diyos naman, sumunod ka lamang sa akin. Lahat ng mga bagay daragdag sa iyo. No? Si Satanas ay pinaganda na agad. Bibigay ng buong salibutan kay Jesus ay butas ng karayom. No? Saka na lang sa susunod, pag sinunod mong kanyang kalooban. Si Satanas kasi lumuhod ka na agad. Bibigay ko ng buong salibutan. Sa kanya luhod, kay Jesus sumunod. No? Kasi gusto nga maging Diyos ni Lucifer. Gusto niyang maging gaya ng Diyos. Kaya gusto niya lumuhod ang mga tao. Kaya marami ng taong lumuluod at mga reliyon ngayon sa diablo na hindi nila namamalayan. No? At sa pagsunod naman sa kalooban, wala sila doon. No? Kaya hindi nila namamalayan. Kaya Satanas pa rin sila lumuluhod bagamat ng sarili yun sila kasi walang tamang pagsunod sa kalooban. No? Kaya makikita natin dito sa isa pang quiz, last na lang to, dito ako magtatapos. Sabi niya, ngunit kita nyo, sabi niya 1963, ang puwang sa pagitan ng 7 kapanahunan ng iglesia at 7 tatak. Ngunit kita nyo kapag tayo ay tinubos na. Ay kadugtong pala yan ng ating binabasa. 95 na pala sa page 95. Page 94 yung kanina. Ngunit kita nyo kapag tayo ay tinubos na, hindi na natin ibig ang sarili nating pagpili. Ang mga tinubos ay sumunod sa kanyang kalooban. Kaya hindi lahat ng mga 2,000 years ago sa ginawa ng Panginoon Jesus Cristo sa Calvary, hanggang ngayon hindi pa rin lahat tinubos. Kasi ang pagpapakita ng tinubos ka ay sumunod ka sa kanyang kalooban. Kaya bagamat nagtubos na ang Panginoon, pero yung iba hindi pa rin nakakaranas ng pagtubos sa personal na karanasan. Kasi kung ang pagpapakita na ikay tinubos, nandoon ka na sa kalooban ng Diyos, hindi na sa sarili mong kalooban. Ngunit kita nyo kapag tayo ay tinubos na, hindi na natin ibig ang sarili nating pagpili. O, kita mo, kaya kasabi ko sa inyo, bagamat may free will tayo, ang totoo niyan, pag tayo na sa kalooban na, wala na tayong will. Wala na dapat tayong will. Sasabihin ba ng Biblia, hindi ng kalooban ko masusunod kundi sa iyo na kung may will ka pa? Wala na. Kung may malasakit ka sa tamang kalooban, o hindi ka na nawamang ka sa dalawang ilog. Ngunit kita nyo kapag tayo tinubos na hindi na natin ibig ang sarili nating pagpili, kundi ang nais natin ay ang kaniyang pagpili. Kita nyo. Ang nais daw natin ang kanyang pagpili. Kita mo? Nung panahon nila Eva at Adan, may free will sila. At dahil doon, nagkaroon ng kasalanan dahil sa maling pagpili nila. Ngayon din naman, may free will pa rin naman tayo, pero yung mga tinawag at mga tinubos na karanas sa personal na karanasan, ang Diyos naman ang nagkaroon ng will patungkol sa atin. Dahil papasok natin siya sa 1 Peter 2:9-11. No? Bago tayo pumasok diyan, babasahin ko lang yung huli-uli. Ngunit kita nyo, sabi ng quotes ng propeta sa 95, ngunit kita nyo kapag tayo ay tinubos na, hindi na natin ibig ang sarili natin pagpili, kundi ang nais natin ay ang kanyang pagpili. Kita nyo? Ang kanya ng pagpili, ang Diyos na pala ang pumili sa atin. Kung bakit ka sumusunod, naglilingkod sa Diyos, dahil siya na pala ang nag-will. Siya na pala, will niya na pa will ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Hindi ka naglilingkod sa Kanya dahil will mo maglingkod din sa Kanya. Barjeo, bagamat may free will ako, pero pinili ko maglingkod sa Kanya. Hindi yun dahil pinili mo talaga maglingkod, dahil pinili mo talaga yung will ng Diyos, kaya ka nakapaglingkod. Ang totoo niyan talaga, kaya ka nakapaglingkod sa Diyos kasi pinili Kanya na paglingkuran siya. Ibig sabihin pinili Kanya na paglingkuran ka. Ibig sabihin, pag pinili Kanya, ang kaugnay, ang
ang sukli nun, o ibig sabihin, ang kaugnayan doon ay paglingkuran siya. Ayun ang kapangyarihan nito, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan na to. Ngunit kayo isang sabi rito, ngunit kayo isang lahing pinili na grupo na maharlika. Diba? Kaganda, oh. Pinili tayo. Siya pala, will niya pala ang umiral na. Hindi na will natin. Pinili na tayo ng Diyos. Ngunit kayo ay isang piniling grupong maharlika. Pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. O nakalaan na. Bago pa kasi matatag sa libutan eh. Nilaan na pala tayo ng Diyos maglingkod sa Kanya. Kaya kayo naglilingkod ngayon sa Kanya. Bayan magpag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon ay kayo'y naging hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit kayo'y tinatanggap na niya kayo sa kanyang habag. Pinili talaga. No? Pinili tayo ng Diyos. Dati wala tayo sa Kanya at nasa sadlak tayo ng karumihan. Pero ngayon ay naglilingkod na tayo, meron tayong pagkatakot ng Diyos. Hindi talaga nagkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos dahil natakot lang tayo sa Diyos. Kundi, meron doon Espiritu ng Diyos na tumutugon sa Kanyang sariling salita. Pag walang nanahan na banal na Espiritu diyan, walang tutugon diyan. Dahil trabaho ng banal na Espiritu tumutugon sa Kanyang sariling salita. Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord doon ay may banal na Espiritu. Kaya hindi sila makasunod sa lubos na kalooban ng Panginoon kasi hindi naman talaga lahat ay may banal na Espiritu. No? Kasi si Satanas ay pwede rin niya mag-anyong kabanalan. Kaya lagi kong sinasabi, no? Dito na magtatapos, Ephesians 4:4. Ephesians 1:4. Bago panilikha ang sanlibutan, pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa sa kay Kristo upang tayo maging banal na walang kapintasan sa harap niya. Diretsyon ko lang ito para tayo tapos na. Dito na sa baba ako. Sa pinakababa na talaga. Nag-shortcut na ako. Ito na. Wala nang iba pang babasahin. Ito na siya. Mateo 6:33. No? Ay, hindi pala yan. Ito pala. Kaya, dito sa John 1:27 sa 29, dininig ng aking tupang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Why? Alam ng tupang kanyang tinig kasi yung tawag doon, yung salita ay tumutugon nga sa kanyang sariling salita. No? Ang pastol doon yung may akda ng salita. Tapos ang kanyang tawag doon, ang kanyang mga tupa ay yung kanyang mga tawag doon, mga hirang, mga pinili na bago maitatag ang salibutan. Kaya nga, para makita natin ng lubos ang ating pinag-usapan ngayong gabing ito, hindi lang sana naputol, may pinapangusap ang Panginoon kanina, kaya nga na-distract ako at medyo na-distract ang pangusap ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakaselang pag napuputol. No? Gusto ko lang iwan sa inyo, tapos na, no? At yun nga, no? At ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, no? At kailangan ito magkaroon ng pagkakilanlan kung ito nga'y talagay kumikilos na sa ating buhay, no? Ng lubos na hindi wala nang rason pa, kagaya sinabi ko kanina. Wala lang rason pa, no? Kaya kung ako may nakakasakit sa mga bagay na pagsawata sa mga bagay na open dito na pinatulot ng Panginoon sabihin, pagpasensyahan niyo po pero mahal ko kayo. Ayaw ko kayo saktan at bigyan ng tawag doon at para madulot sa inyo ng kurot o kakasakit ng damdamin niyo. Pero ang nais lang ng Diyos ay i-correct tayo sa mga bagay na yon dahil walang ko sinabi na tawag doon na madali, ibig sabihin process. Ibig sabihin, kung na-announce ng Panginoon na baguhin to, pag-aralan yung baguhin unahin ang kanyang kalooban. Pag na-announce na, wala mo sinabi, hindi mo tinupad, di ka nagsimba kaninang umaga, pumasok ka pa rin sa trabaho mo, papunta ka agad sa impyerno. Hindi ganun. Ibig sabihin, nag-announce na ng Panginoon na ganito dapat.
gawin nyo. Ito na, sundin nyo na ako ngayon dahil malapit na pagbabalik ko. Kagaya sa pinatinunan ko kanina, na sinabi ko kaninang umaga, sinabi ng Diyos kaninang umaga na kung saan kaya niya in-eduke na ako na sabihin yan. Dahil ako ang mananagot. Kailangan i-announce ko na sa kanya na ang mga anak ko ay turuan nyo na unahin ako. Ay balik mo ang araw ng Sunday ng umaga. Araw ng gawain na sa matagal na panahon ay kayo ang nasunod, ako ang masusunod ngayon dahil paano na lang sabi ng Diyos sa aking puso. Pag bumalik ako ng araw ng linggo, nandoon yung isa na sa gwardiya, nandoon yung isa nagyayaya, nandoon yung isa sa ibang mga trabaho, mga bagay, kung anumang trabaho meron kayo. Tapos bigla siyang bumalik, wala kayo sa araw ng oras ng gawain ng Panginoon kasi minamaliit nyo, live lang. Yung kagaya sabi ko kanina umaga, pag kayo ba'y nasa loob ng iglesia na natural sa church, anong ginagawa nyo doon? Mananamba sa spirit katotohanan. Pag nakikinig kayo ng live ng ganito, bagamat na nasa cellphone nyo lang, ano ginagawa nyo? Bakit kayo nakikinig? Mananamba sa spirit katotohanan. Pag hindi kayo nanonood ng ganito, at hindi rin kayo, wala rin kayo sa tawag doon, sa natural na simbahan at nagbabasa-basa kayo at nagbabasa kayo ng spoken word. Ano ginagawa nyo? Mananamba sa spirit katotohanan. Sa anumang uri, sa anumang kalagayan kayo doon, kayo mananamba sa spirit katotohanan. Kaya hindi nyo pwedeng maliitin sa magkita ng ganito ay nasa cellphone nyo lang, kaya pwede kayo mag-absent anytime. Gagawin nyo ay, tawag nyo sasabihin nyo ay, panoorin ko na lang uli, i-reply ko na lang. Diba? Hindi tawag doon. Ang Panginoon nangungusap sa oras na yon. Kayo, halimbawa, presidente, nagtawag, tapos mag-a-announce siya, nandoon lahat mga aliporas ng presidente para manawagan siya. Tapos sasabihin ko, ikaw, sekretary ka ng presidente, sabihin mo, reply ko na lang yan, sa kanila ako ma-attend. Bastos ka kung gano'n. Diretsa na lang tayo, walang personalan. Sa laman yan yung Diyos, kinikilala mong Diyos. Sasabihin mo, at sa kanila lang ako, i-reply ko na lang yung video o mapanoorin ko na lang. Nangungusap ang Panginoon aktual sa Espiritu sa bawat iglesia. Ang reply, nangusap man siya at nakanood ka man, hindi ka aktual nakinig sa Kanya ng harap-harapan sa pangungusap niya sa oras mismo na yon. Yung oras mismo na yon habang siya ay nagsasalita. Oo, maganda na reply mo dahil na-appreciate mo ang kanyang preaching sa nakatapos o sa nakaraang araw o sa nakaraang oras. Narinig mo pa rin, oo, maganda yun. Pero, mas ka-respect sa Panginoon o mas kagalang-galang sa Panginoon o mas ikaganda sa harap ng Panginoon yung habang siya nagsasalita, naroon ka bilang pagpapakilala at pag-respect na may Diyos ka nga na tunay na sinasamba. Kaya, kung talagang totoo mong sweetheart ang Diyos, text ng text yung asawa mo o girlfriend, saan ka na honey, ganun-ganun, at mag-date naman tayo, mag-ganun, saka na lang, saka na lang, mamaya ako nababasahin text mo, ganun-ganun, ba't di ka nakareply, busy ko, ganun-ganun, saka ko nababasahin yan, kaya ganun. Palagi mo kaya, gaganahan pa yung babae, mga tatabang yun sa pag-ibig. Balik na natin, sa lalaki pala, babae pala ang gumagawa nun. Tatabang yun sa pag-ibig. Tapos, ang Diyos, kung ang tao nga ay pag nakukulangan siya sa katangian ng isang babae na hindi swak sa kanyang kalooban, ang kanyang hinahanap, naghahanap nga paano pa kaya ang Diyos? Sabi nga niya, di ba malinaw binasa natin? No? Na, kaya ang sinasabi ko sa inyo, at iwan ko lang yun, sabi niya nga rito, sapagkat kayo'y kapatid, sabi niya rito, na kayo sinabi ko sa inyo ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay ko sa taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito. Ano yung bato? Kanyang salita. Ang bumagsak sa batong ito. Ang bumagsak sa batong ito. Saan ako? Ay magkakadurog-durog. At mabagsakan nitong magkarutay-rutay. Yan. Kaya, kukonek mo yan sa ibang bersikulo na sinabi ng Biblia na kabag-habag ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ayun. Pag durog-durog.
gutay-gutay. Tama talaga, kabag-habag talaga, mahulog sa Diyos ng, sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya, pag ang Diyos pumatay sa spiritual, kita mo, wala namang masama, manood si Brother Gino rito. Bakit niya minamasama? Bakit kinakaya niya mapansin siya rito at mag-comments para maramdaman lang din naman na siya ay nanonood na at nakikinig o dito? Oh, sa bagay, wala namang kinalaman na kahit mag-comments ka pa dyan at nanood ka kung hindi ka naman talaga nakikinig sa tamang pagsama sa spiritual katotohanan. Oh, wala rin kabuluhan. Kung si Gino nanonood dito at tatawag doon, may tamang pagsamba naman siya, di mas mabuti pala siya sa inyo. O kaysa nung nag-comment dito. Pero naniniwala ako, kung siya ay talaga may totoong pag-ibig sa Panginoon, ay hindi ko pa rin kukonsinti ang kanyang ginagawa. Kasi nga, nagko-comment siya sa ibang mga vlog, nagpaparamdam siya na accept niya yung mga sinasabi kahit rap yun. Amen! Amen niya, maganda yung binanggit mo sa vlog mo at mga salita ng Diyos yan kahit dinadaan sa rap. Nag-amen nga siya dun eh. Nag-amen nga siya sa kay Soriano eh. Nag-amen nga siya sa ibang mga preacher sa mga vlog eh. Bakit di siya magawa rito? Seloso kasi ang Diyos, pasensya niya, kaya ako nagseselos. Brother, nagseselos ka? Hindi ko kinakahiya. Ang Diyos nga, hindi nga kinakahiya, sabihin niya, nagseselos ako. Ako'y selos, God of jealousy. I am jealous God. Ang Diyos nga is seloso eh. Hindi niya kinahiya sabihin niya eh. Ako pa kaya sabihin ko, nagseselos ako, Brother Gino, nagsishare ka ng vlog sa iba, tapos di ka malang makapag-share ng gawain dito, tapos di ka man nagpaparamdam. Magparamdam ka naman, baka dumating ang Diyos, hindi rin siya magparamdam sa iyo. Na-rapture na iba. Nasaan na Sister Bitchy? Hindi nagparamdam pati si Bitchy. Nasaan ka na Bitchy? Nagparamdam ka naman. Hindi nga ka nagparamdam sa Diyos. May asawa po pa kaya, baka ilayo pa sa iyo ng Panginoon sa pagdating ng pag-agaw. Balanse ang Diyos. Kaya ako sinasabi, mahal ko kayo, mahal din kayo ng Diyos. Ngayon, habang may pagkakataon pa, bumalik sa tamang pagkakilala at pagsamba sa Diyos sa Espiritu Tanong. Kahit mag-preach ka pa doon, kahit mag-vlog ka pa, kahit ebanghelyo pa ang pinapakilala mo sa iyong vlog, ayan ang title. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Kaya si Satanas, ang gagawin niya, para makaganti rin siya, mapagiganti siya, kagaya ginawa ni Bargy dito kung saan naghanap ng butas sa amin nila Carla. Likilala na kita, ganun-ganun ka, ganun-ganun. Nagalungkot na, samantalang hindi pa siya tawag doon at hindi pa siya lumalayo sa gawain ito at tawag doon, hindi pa niya ginaganito yung gawain noon. At kahit ano bang mga bagay na kahinaan din namin bilang tao rin. Ako mayroon din naman akong personal na kahinaan, hindi ko may itatanggi yun dahil wala namang matuwid, wala kaitasa at nahuhulog tayo. At bumabangon ako doon, hindi niya nakikita yun, pinagsisihan ko rin yun. Iba naman ang kasalanan sa laman, wala nang kapatawaran. Iba naman kasalanan sa espiritu. Yung kahinaan lang yun, bawal. Nagtawag doon at tawag doon. Kahinaan ko. Yung tawag doon minsan dahil tumira tayo sa sarili nating sa isang bahay noon. Ibang kwarto niyo, ibang kwarto namin, pero sa isang bahay lang. O nalalantad sa inyo na minsan na nagtatalo kami mag-asawa. O sa mga bagay na yun, tapos at siyempre alam ko na may unawa kayo at nalalaman nyo na may balaan, nagkakabati rin kayo at naiintindihan nyo yun at naiintindihan yun, may normal lang yun sa ibang paraan ng ibang mag-asawa. Kung kayo may ibang kaparaan ng mga bagay na yun at kami may kaparaan kami na sa mga bagay na iba-ibang kaparaan ng kahinaan, no? At tatawag doon ay na-recover namin ang sarili namin ngayon sa pamamagitan ng personal na karanasan sa pagre-repent. Pero gagawin nyo, itatambak nyo yun sa panahon ng inyong lalayo na kayo sa gawain, iipunin nyo yung lahat ng mga butas na yun para hanapan nyo ng butas ngayon. Pero pag kayo naman hinahanapan ng butas sa pamamagitan ng ganito, ng mga tunay na mananambay hinahanap ng Diyos, hindi kayo umaamin. Ayun ang katampalasanan eh. Ano yung katampalasanan? Yung talagang pagtanggi, bagamat may anyo ka ng kabanalan, pero tinatanggi mo ang kanyang salita. Kaysa naman yung may kahinaan ka, kagaya ni Moises, magagalatin. Lagi sila nagbabangayan mag-asawa, si asawa niya at saka si Moises. Propeta yun ha. Sige away din. Pero kami ni Carla, sabihin ng Panginoon, sibula rin kayo na wala rito. Sabihin ko lang katotoo sa inyo. No? At yung iba yung sige away sa madalas tawag doon ay iba yung sige away sa tawag doon sa taong nagtatalo paminsan-minsan. Kasi wala namang asawang hindi nagtawag doon, hindi kakasakdal din yun ng bawat pagsasama. Pero lumalago yun. May pagkakataon na ilang buwan na kami hindi nagtatalo.
Minsan, sinasadya na lang ng asar kay Carla para minsan na joke ako na kinakainis. Namimiss ko na mag-away kami. Oh, tawag ko sa atat na, lumalago ang tao, may karapatan, pero hindi yung dahilan na kung saan ay tawag doon, hanapan muna siya ng butas na para ay siya may kasalanan na. Ibang kahinaan ng laman sa talagang tawag doon, kasalanan sa espiritu. Kasi ino-overcome namin ng personal na karanasan yun para ma-recover namin ang aming sarili doon. Ang gagawin naman ng Diablo, iipunin yung marka na yon at ganun, hahanapan siya ng butas para hilain pababa. Ang Diyos naman, habang ikaw may kahinaan ng ganun, tinutulungan ka niya, hilain pataas. Samantalang si Satanas, nag-iipon ng mga kahinaan, nakikita niya sa mga ibang tao, sa mga bagay na gano'n, sa mga ministro, at sa iipunin niya yun, tapos hilain niya pababa. O ikaw, ganito. Pag ang Diyos naman sumasawata sa pamamagitan na hinahanap niya, hindi naman niya tinitingnan kung gaano rin kapulang kasalanan mo. Ang hinahanap niya yung tunay mga nanamba sa mga bagay na konting-konti na lang, ikokorek lang, ba tayo magpakorek sa pamamagitan ng tamang pagkakilala sa Diyos? Pihit na lang ng konti. Ayaw magpatuwid. Ganun din naman ang bagsak. Yun, laban yun sa espiritu. Yung mga kahinaan, bunga lang yun na pagiging pagpapasak dahil pasalaman. Hindi naman nilayuan ng Diyos. Pag bumabagsak, bumabangon naman kami. Hindi kagaya niyo. Pag bumabagsak kayo, talaga lumalayo kayo sa Diyos. Dito nga, hindi kayo nagpaparamdam. Makapag-amen man lang kayo, makapag-share kayo rito ng gawain. Hindi nyo nakapag-share kayo ng ibang vlog, tapos dito hindi. Ang Diyos ay seloso. Kaya ako sinasabi ito, nagseselos talaga. Nagseselos kaya ta Virgil? Oo, nagseselos ako. Dahil mahal ka ng Diyos. Bakit nagseselos ang asawa sa asawa o sa boyfriend sa boyfriend? Pag mayroon nakita ang lalaki doon na may kausap sa ibang lalaki, kasi mahal niya. Halimbawa, si Carla, hindi ko mahal. May kausap siya ibang lalaki. Kahit ano pang lampungan ang gawin niya sa ibang lalaki na nakapag-usap siya, siya doon. Hindi ako magseselos kasi hindi ko naman siya mahal. Pero pag ako'y nagselos sa kanya, tanda yun na may pag-ibig ako sa kanya. Kaya maapektuhan siya. Meron lang mga selos na ginagamit sa pamamaraan ng laman. Gamitin mo yung selos mo lang sa pamamaraan ng Diyos. Huwag sana sakyan ng laman. No? Pero pag ikaw hindi ka pag ang Diyos ay nagseselos sa iyo, ibig sabihin, Virgino, mahal ka ng Diyos. Hanggang kailan mo papatigasin ang puso mo sa bagay na panahong may dumating na sa iyo ng purong salita, pinalampas mo pa. Nasa iyo ng kamay ang mga salita na iyong narinig dati at hanggang ngayon dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya tayo manalangin sa ating pagtatapos. Lord, maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon Ama. Pagpalain mo, Panginoon, bawat isa sa oras na ito, Panginoon Ama, sa mga nanood at sa mga nakinig at nagbigay ng oras sa panong ito at sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Naway, bagamat na matagal na minuto sa kanilang pakikinig ay hindi sila naging magod at tawag doon at buong kagalagan sila na aliw ng iyong salita sa pamamagitan nito, Panginoon naman. Lord God, pagpalain mo sila, Panginoon naman, at hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay sa inyong salita, Panginoon naman. Lord, bless mo sila, Panginoon naman, at nawa, Panginoon naman, patuloy mong kapalaguin sa inyong katuwiran, Panginoon, anumang mga bagay, Panginoon, at least, Panginoon, handa kami patuloy sa inyo at patuloy magpasakdal sa inyo. Hindi kami perfecto, Panginoon, kayo ang perfecto, Panginoon, ako ng mga kailangan, Panginoon, at umahamid lamang kami at di namin kahiya, Panginoon, umahamid kami na kami mahina, may kahinaan kami, Panginoon, at handa mo kami tulungan upang kami ay inyong pasakdalin, Panginoon naman. Lord God, at kailangan namin pakuba lang sa inyong harapan, Panginoon, na kami ay mahina, Panginoon, para kami palakasin. Lord, at hindi maamin na mahina sila ay hindi sila bigyan ng kalakasan dahil nasa taas na sila. No? Kaya kayong galing sa taas ay bumaba para may taas. Kaya ay yung mga nasa taas ay binaba. Panginoon, kaya kailangan namin magpakababa sa iyong paanan upang kami kasama niyong itaas, Panginoon naman. Lord, kaya si Satanas siya, nagpakataas siya, Panginoon, inyong binaba siya hanggang sa kailaliman pa, Panginoon, sa impyerno, Panginoon naman. Kaya kayong nasa taas ay bumaba para kaming nasa baba ay itaas nyo na, Panginoon naman. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Bless mo ang bawat isa, Panginoon, kung anong kailangan sa oras na ito. Hindi ko maalam kung anong mga bagay na yun. Patid mo ang kailangan nila, Panginoon naman. In Jesus Christ, yung kanilang tinanggap ayon sa kanilang pananampalataya. Lahat ng mga bagay nito, kung hindi ko nabanggit, batid yung mga bagay nito, tinataas ko sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Puri ng Panginoon, mag-uwi sa kanyang kapurihan, pasasalamat. God bless you all.